Hi guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin nyo lang yung subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga susunod ko mga videos. Ang video na to ay tungkol sa lagi ninyong tinatanong kung safe ba dito sa Qatar. Ito na, gagawin ko na siya ng video kung safe nga ba dito sa Qatar. So, first question, safe ba sa Pinas? So, ganun na po yan. Pupunta kayo sa ibang bansa and kung halimbawa sila naman yung pupunta sa Pinas, magtatanong din sila kung safe ba sa Pinas, tayo naman magtatanong din tayo kung safe ba sa Qatar, so vice versa. And before tayo mag-start, gusto ko munang tanongin kayo kung bakit kayo mag-a-abroad dito sa Middle East kahit alam nyo maraming minamaltrato dito. Comment kayo dyan sa baba kung ano yung rason bakit kayo mag-a-abroad dito kahit alam nyo and kahit nakikita ninyo sa mga balita na maraming inaabuso dito. So, comment your answer dyan sa comment section sa baba. So, ayan. First, di ko po masasabing totally safe dito sa Qatar. Kasi same lang po yan siya sa Pinas. Sa Pinas, maraming mabait. Sa Pinas, may mabait, meron ding hindi. So, ganun lang din po yung mga ugali ng mga tao dito. May mga babait, meron ding hindi. May mga pinapatay dito, meron ding mga pinapatay sa Pinas. Ganun lang po kahit saan tayo magpunta sa Middle East, sa Saudi man, sa Oman, sa Jordan, sa Qatar. Pare-parehas lang po yan. May mga mabait, meron ding hindi. Kahit saan man tayo magpunta dito sa Arab country. Meron din pong mga inaabuso dito. Ang kaibahan lang po, hindi sila binabalita. Hindi masyadong nababalita yung mga abuse dito, mga domestic helper na inaabuso ng amo kasi bawal po siyang ilabas sa media. So, iniingatan ng Qatar yung name nila, yung reputasyon ng bansa nila. So, kaya kung napapansin niyo wala masyadong balita na inaabuso dito sa Qatar. Meron man, pero sa Facebook, makikita mo siya sa Facebook. Kami din, hindi kami pwedeng mag-post ng kahit anong aksidente na makikita namin sa daan or krimen na nangyari sa paligid mo. Hindi po namin pwede siyang i-post sa social media kasi pwede po kaming makulong. So, bawal na bawal po yan dito sa Qatar. Yun, may mga abuso sa Qatar. Meron po yan. Hindi po yan mawawala kasi may mga amo din na salbahe dito. So, kung meron mga salbahe, meron din naman pong mababait. Marami pong mabait dito. May mga respeto sa katulong. So, yun yung tinatawag nila na paswerte ay lang po yan saan man tayo mapunta dito sa Arab country. So, paswerte ay lang po yan kung swerte mo, mapunta ka sa mabait na amo. Kung hindi naman, mag-pray lang po talaga para at least yan tayo ng mabait na amo. So, ganun lang po yan. Kung hindi naman maging mabait yung amo mo, pwede po kayong magpabalik sa agency. So, meron po tayong 3 months dito sa Qatar na pwede tayong magpabalik sa agency. Dapat bago matapos yung 3 months ninyo, kung hindi man mabait yung amo ninyo, agad-agad kayo magpa-request sa agency kasi pag more than 3 months na po, hindi na po sila tatanggap or kahit nga hindi pa tayo tapos sa ating 3 months, pahirapan pa rin po tayo magpabalik niya sa agency. Kung magpapabalik tayo sa agency, kailangan ito ng valid reason, okay? So, ang mas maganda siguro kung halimbawa inaabuso kayo tapos hindi maniwala sa agency, gawan ninyo ng evidence, video, audio, or i-record ninyo kung ano yung nangyari sa inyo sa bahay mismo ng amo mo para may pruweba kayo. So, ganun lang po yan. Ang maganda lang kasi dito sa Qatar is open country siya. Hindi po kami nag-aabaya dito. Hindi po kami naghihijab. Although may mga bahay na kailangan nakatakip yung buhok, pero kami po dito sa bahay, or mostly sa mga bahay dito sa Qatar, hindi po naghihijab. Marami po yung nakalugay lang yung buhok, nakatali. So, depende po yan sa ugali ng amo mo. Kasi may mga amo na conservative din or sensitive. So, mga selosa na madam, dapat nakahijab. Pero sa amin naman dito is okay lang. Basta nakatali lang yung buhok namin para at least hindi kung saan-saan napupunta yung mga buhok namin. Hindi napupunta sa pagkain, hindi napupunta sa gamit nila, hindi na iiwan doon sa room. So, dapat nakatali lang yung buhok kung hindi tayo naghihijab. So, kung allowed naman sa inyo na hindi nakatali ang buhok, so go. Huwag kayong magtali ng buhok para at least hindi siya masira, no? Pero sobrang init kasi dito, so kailangan pa rin nakatali lagi yung buhok natin. So, ayan, depende po yan sa magiging amo ninyo kung kailangan ninyo man hijab or hindi. Pero, yun lang masasabi ko sa inyo, wala po ditong katulong na nag-aabaya kapag lalabas. So, hindi pa po ako nakakita ng katulong dito sa Qatar na kailangan magsuot ng abaya kapag lalabas. So, pag lalabas dito, ang suot lang po is jeans, t-shirt, jacket. So, ganun na po. Open country kasi ang Qatar. So, walang problema sa kanila. As long as ang damit ninyo is wag lang yung above the knee kasi hindi po kayo pwede makapasok sa mga mall. Bawal po ata sa mga mall dito na above the knee yung mga suot. So, kailangan medyo naman, tago naman yung katawan natin
paglalabas tayo or magdi-day off tayo. So, respeto din natin yung ano nila kasi dress code nila kasi Muslim country po dito. Ay, kung hindi pa po kayo nakakaalam, ang Qatar po is Muslim country. Lahat ng mga Arabo dito is Muslim po. May simbahan ng Katolik dito pero isa lang, may isang simbahan ng Katolik dito sa amin sa malapit. Mostly sa nandito is Muslim. So, irespeto natin yung culture nila. Maganda din dito sa Qatar kasi hindi po required na magsalita ng Arabic dito. So, ang napapansin ko sa Saudi, kailangan makipag-Arabic kayo sa amo ninyo kasi konti lang ata doon ang marunong sa English. So, dito naman yung mga bata dito, mas magaling pa sila sa English kaysa sa Arabic. And ang mga amo namin dito, magaling po sila sa English. May mga words lang na hindi nila alam. Pero mostly alam nila ang meaning sa English. So, nakipag-usap kami, English lang po. Hindi kami nakipag-Arabic sa kanila, syempre. Alam naman din nila na hindi tayo marunong sa Arabic. So, sila din nag-a-adjust din sila para sa atin. And mostly din sa mga Arabics, yung mga professional sila, bawat isa sa kanila is may mga pinag-aralan, nakapagtapos ng college. So, marami din sa kanila yung may respeto sa mga katulong. May mga iba na hindi, pero meron ding may respeto sa katulong. So, yun yung maganda din dito. So, kung mabait naman tayo, mabait din sila. Pero minsan, mainitin lang talaga yung ulo nila ng mga madam natin. Mainitin yung mga ulo nila, pala sigaw sila, pala utos. So, ididman nyo na lang kasi after mga ilang minutes, ilang hours, wala na po yung galit nila. Ayun, mabilis nang mawala yung galit nila. So, yung mga pinagsasabi nila sa ating masakit, baliwala lang po yun sa kanila, parang ganun lang talaga sila magsalita, masakit. Pero tayo kasi mga Pinay ay sensitive. So ako din minsan pag, hindi naman siguro ako napagalitin, pero feel ko parang naiinis si madam. Ako din napipigon din ako. So, or dinidibdib ko din. So ganun ba? Mas sensitive kasi tayo mga Pinay. Kaya sanayin nyo na lang yung sarili ninyo pag halimbawa mapagalitan man kayo. So, i-ano nyo na lang, ilabas nyo na lang sa kabilang tenga, ganun na lang yung gawin ninyo kasi ganun po talaga sila dito. May mga madam dito na mabunganga, mainitin, and mahilig salita ng mga masasakit na salita sa atin. So, hindi ko pa din naman naranasan, pero kung halimbawa ganun yung amo ninyo, kayo na po yung mag-adjust. Huwag nyo na lang silang sagutin kasi ayaw nila nung sinasagot sila. Tsaka yung mga madam dito, mga silusa, so mag-ingat kayo sa pakikipag-usap sa mga sir ninyo kung ayaw ng madam ninyo. So, kayo yung umiwas kayo sa amo ninyong lalaki. So, sabi nila, bawal daw tumingin sa mata ng lalaki. Pero ako, tumitingin naman ako sa mata ni sir. Okay lang naman kay madam. Kasi mostly sa mga needs ko or sa mga kailangan. Siya kasi yung nakakausap ko, hindi masyado si madam. So, si madam kasi is hindi silosa. Kung silosa yung amo ninyo, mag-ingat kayo, iwasan ninyo na pagsilosan kayo. Kasi mahirap dito ang pagsilosan ng amo. Sa day off naman, may mga amo na nagbibigay. So, kung pupunta kayo ng Arab country, huwag na kayong mag-expect ng day off kasi masasaktan talaga kayo. Mostly sa mga amo natin dito, hindi po sila nagbibigay ng day off talaga. Swerte ka na lang kung bibigyan ka ng day off or papayag sila na lalabas ka tulad ng sa amin. Kasi pinapayagan kami pag gusto naming lumabas. Halimbawa, papaalam kami, can we go out tomorrow with other kadama? Hindi kami pwedeng mag-day off ng ako lang isa or solo mag-day off. So, hindi pwede. Dapat sabay-sabay kaming lahat, maramihan. Ganyan kami pag nag-day off. So, kung hindi man kayo payagan or bigyan ng day off ng amo ninyo, dito sa Qatar, mostly talaga dito hindi nagbibigay ng day off. Yun yung realidad. So, pag DH talaga yung a-applyan ninyo, yun, expect nyo na walang day off. Ganun lang yan. Pero nakakalabas naman tayo every end of the month para mag-grocery and send ng money. So, ayun, tayo yung magsasend ng money natin and tayo yung bibili ng mga personal needs natin. Kasi, mostly sa mga Qataris, kuripot po sila. So, hindi po sila nagbibigay ng free ng mga personal needs natin. So, sa food naman, nagbibigay sila ng food. Pero kung gusto mo ng sarili mong pagkain, yung mga Pinoy food, yun, bibili ka ng pagkain mo, gagastos ka na sarili mong pera. Labas naman every end of the month, meron tayong 2 hours, 1 hour. Depende po yan sa ibibigay ng amo ninyo kung may bata kayo. Yun, pahirapan sa paglabas kapag may alagang bata. So, ganun lang yan. Pwede nyo kausapin yung amo ninyo na gusto ninyo ng day off. Pero kung hindi kayo bibigyan, okay na yung every end of the month, nakakalabas kayo para mag-grocery. So, mag-ingat din tayo dito sa Arab country kasi kahit saan man tayo dito sa Middle East,
almost same lang yung ugali nila. Hawak nila yung batas. Pwede, pag ayaw nila sa'yo, pwede kanilang baliktarin. Pwede kanilang pagbintangan. Pwede kanilang ipakulong. So, mabilis lang sa kanila yung magpakulong ng katulong. Mag-ingat talaga kayo kasi pagsabihin lang nila na ninakaw niya ang gamit ko, sasabihin nila sa pulisyan. So, automatic yan, makukulong po kayo dito sa Middle East. So, ganun yung realidad dito. Mabilis lang tayong makulong dito. So, mag-ingat lang talaga and huwag kayong gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ninyo. So, kunin ninyo yung tiwala ng amo ninyo. Kasi, importante dito na makuha mo yung tiwala nila. Halimbawa, kung may mga makita kayo mga pira-pira dyan sa mga tabi-tabi, sa bulsa, or sa higaan nila, kunin nyo po, ibigay nyo sa kanila agad-agad. So, ako, pag merong mang pera na nakita, binabalik ko po agad sa kay amo or pinipicturan ko, sinesend ko kay amo na may nakita akong pera ganyan or mga alahas. Ganon na lang yung gawin ninyo pag halimbawa, mahilig kasi sila ditong magpain. So, yun lang kasi yung way na tinetest nila kung mapagkakatiwalaan ba tayo or hindi. So, kung halimbawa may makita kayo, wag nyo pong kunin, wag nyo ilagay sa bulsa ninyo kasi pain po yan. So, ibalik ninyo yan agad-agad sa amo ninyo. And sa mga bulsa-bulsa nila, mga damit nila. So, tingnan nyo din kung may mga pera. Picturean nyo and ibalik kay amo. So, ganun lang po yan para at least alam nila na yung katulong nila is mapagkakatiwalaan. So, ayun lang yung masasabi ko. Pagbutihin nyo lang ang trabaho ninyo. Gawin nyo lang ng tama and mag-focus lang kayo sa trabaho ninyo. Huwag nyong isipin yung homesick and iwasang makipag-away. And huwag agad-agad magtiwala sa mga kasama sa bahay, Pinay man yan o ibang lahi. So, yun lang. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below kung bakit kayo mag-abroad dito sa Middle East. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on our next vlog.